Ako nga po pala si Liana B. Amado, nakatira po sa Sitio Payodpod, Aramnyo, Cabalalo, Olongapo City, 45 years old at may 3 po akong anak at 2 apo na po sa ngayon. Hindi mo makakalimutan bilang isang magulang? Ang masasabi ko na masayang bagay na nagawa ko at hindi ko makakalimutan bilang isang magulang ay yung nung mga bata sila hanggang sa paglaki, naturuan ko sila yung paano mamuhay ng simple lang at hindi maghahanap kung ano yung mga bagay na wala kami. Kasi nga, hindi na kagaya dati, di ba, yung may katuwang ka na may tumutulong sa mga pangangailangan. Pero nung time na kami-kami na lang at wala lang kanilang papa ay nakamulatan na nila yun sa kanilang paglaki nung kami-kami na lang, na may kakontentuhan sila sa buhay. Kaya ako bilang single mom ay natutuwa ako sa mga bagay na yun, kasi hindi kagaya nung time na may papa sila ay naibibigay kung ano yung mga gusto nila. Pero nung time na kami-kami na lang ay hindi na sila yung naghahanap. Kaya masaya po ako dun sa mga bagay na yun, na naipamulat ko sa aking anak. Makakalimutan ng iyong anak na maaari mong maipamana sa kanila? Akin po yung, ang natatandaan ko, yung may time kasi 'di ba sa mga anak, yung halimbawa nag-aaral o nasa labas, mayroong mga tao na yung parang minamaliit ka kasi hindi kayo magkapareho yung sa pamumuhay. Lagi ko lang sinasabi sa mga anak ko na kung may mga nang aapi or namamaliit sa inyo, huwag nyo silang patulan. Tapos yung may mga nang-aaway, lagi lang kayong magpakumbaba. Kasi balang araw yan, maipapamuhay nyo at maipapamana nyo rin sa mga anak nyo pag dumating yung time na mayroon na rin kayong pamilya. Kaya natutuwa po ako kasi tuwing pag nakukwentuhan kami ng mga anak ko, nababanggit nila yung sa isa't isa, oh, wag kang ganyan, kasi hindi yan ang turo ni mama. Huwag tayo mamungi sa ating kapwa. Kung hindi, wag natin silang patulan. Kung hindi, ipanalangin. Yan po yun. Bilang isang single mom, ano ang pinakamahirap na bagay ang hindi mo makakalimutan? Yung sa akin po yung hindi ko makakalimutan as a single mom, yung panahon na, di ba yung mga anak ko bata pa, tapos yung isa mo lang na nagtataguyod, dahil nung bata po kasi yung asawa ko, nagkaroon siya ng second family. Nagbibigay siya pero hindi siya sapat. Pero nagiging sapat siya yung binibigay niya sa amin na budget, dahil pinapanalangin ko po sa Panginoon na magkasya yung ganito, yung pangbigas, yung budget sa kalan, budget sa baon nila. May time na yung medyo nagkukulang, pero pinagkakasya na lang po. Tapos yung mga anak ko, syempre dumarating din yung point na naghanap sila ng panuma. Buti pa sila may papa. Yung may papa. Hindi ko sasagutin yun, may papa. Pero nagpipray na lang ako na maging, ano tawag dito, yung maging open-minded sila na tanggapin at harapin yung katotohanan na si papa nila ay may other woman, tapos nagkaroon ng anak doon. Pero ang isa po na naipamulat ko sa kanila na kahit nagkaganon yung papa nila na nagkaroon ng ibang family, ay kung sakali man balang araw na bumalik ang papa nyo sa atin, huwag kayong magdalawang isip na pagbuksan ng pintuan at tanggapin ang yung dalawang kamay. Tapos yung lumaki na yung mga anak ko, yun po yung lagi nilang nasasabi na huwag tayong magalit kay papa, kasi hindi naman tayo
pinabayaan kahit hindi sapat yung naibibigay. At least hindi tayo din pinabayaan ng mama natin. Kaya yun po yung mga bagay na yun na masaya ako na napagtagumpayan yung sa buhay ko bilang mama, na naipamulat ko yung kabutihang asal sa aking mga anak. Hanggang ngayon po, nababanggit nila yun na wag nating kamuhian o wag tayong mamuhi sa isang tao. Kasi ang isipin lang natin yung mga bagay na ano ba yung magandang nagawa ng papa nila sa kanila at ano yung mga bagay na hindi nagawa na maganda. Kaya para hindi tayo magalit sa buhay natin, lagi lang natin isipin yung magagandang bagay na nagawa ng isang tao sa buhay natin. Kaya salamat po at nakilala ko ang Panginoon na siyang naging gabay ko para sa aking mga anak na mapalaki sila ng maayos at mailapit sa Lord. Kaya po yun ang bagay na hindi ko makakalimutan. Yun. Lesson na pwede mong sabihin sa mga anak mo at sa ibang tao. Ang maipapayo ko po sa mga solo parent na kagaya po sa akin, wala kayong ibang gagawin kung hindi lumapit sa Lord at manalig sa Kanya na mapagtatagumpayan natin at mapagtatagumpayan nyo rin. Kasi po si Lord lang talaga ang kinapitan ko sa buhay ko. Kaya napagtagumpayan ko yung mga bagay-bagay kung bakit ako ngayon ay nanatiling nakatayo kasama ng aking mga anak. Yun po talaga. Wala tayong ibang gagawin sa buhay natin kung hindi kumapit at magtiwala sa Lord, dahil yun po yung talagang naging sandigan ko at sandalan noong mga panahon na ako lang po ay mag-isa lang sumusuporta sa aking mga anak. Kaya purihin po ang Panginoon na ako ay nanatiling nakatayo at matatag bilang isang solo parent at bilang ina ng aking mga 3 anak at 2 apo.